Parang may gigil po si VP Sara. Yung pong, mga kasama po natin na, nag parang may mga pagkilos sa COMELEC para tama naman po na papagpaliwanagin yung COMELEC 'no. Tama po 'yan na kung may nakikita po silang mga, anomalya, dapat po lamang na sumagot yung COMELEC. Hindi po natin pinipigilan 'yan 'no. Ulitin ko po, hindi po tayo against diyan sa mga taong naghahanap ng hustisya, sa mga tao na nagsasabing may anomalya ang COMELEC. Dapat naman talaga sinasagot 'yan ng COMELEC katulad po nung sinabi ni Senator Bato na natulog siya 20 million. Paggising niya, bawas na ng 4 na milyon yung boto niya. Napaliwanag naman daw ni Commissioner Garcia. Kaya ganyan lang naman, no? Kinakailangan lang naman ng mga tao ng matinong paliwanag kasi mas lalong nagtatago yung mga dapat magpaliwanag. Mas lalo po naguguluhan yung mga tao. Yan lang naman yun. No? Pero taliwas po sa mga gustong palabasin ng iba, natalo daw po katulad nito ni nakita ko lang po to si Professor Contreras. Ay bakit daw nagdidiwang yung mga DDS ang dami daw talo. Talo daw si Mocha Uson. Natawa ko no. Ako sa totoo lang po, buhat po naging Duterte supporter po ako, hindi ko po narinig na si Mocha Uson na very active po sa mga Duterte, no? Kung ang batayan niya lang po na kaya natalo ang Duterte, kaya po talo na ng mga Duterte dahil natalo si Mocha Uson. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yun, no? Natalo rin daw po si Pantaleon Alvarez, hindi ko po alam kung mga ano kasi to local na labanan, hindi natin alam. 2 out of 3 daw na House members in Manila targeted by Sara won. O si Chua daw at si Villarreano ay nanalo. Hindi naman po Duterte ang kalaban niya. Minsan lang po dun si Sara Duterte. Jinky Beatrix nanalo daw. Yung mga taga Davao daw po, marami daw po nanalo sa mga taga Davao na mga kaalyado ni BBM at saka ni Martin Romualdez. Si Gwen Garcia yan, hindi nila mapagmamalaki yan. Okay. Si Bato daw po at si Bato daw po at saka si Bongo kaya nanalo dahil mga dati na silang tapos si Marcoleta naman daw kaya daw nanalo dahil sa INC. Ibang klase talaga no? Diniscredit talaga yung Duterte. Wala na po kami na ipanalo. Kung talunan po kami, no? Kung totoo po talunan ng mga Duterte, bakit nagsisisihan po yung administrasyon? Sige nga, paliwanag mo nga. Yan yung problema nitong mga yan ang problema nitong mga political analysts. Di umano. Porket may profesor kayo sa unahan ng pangalan ninyo, akala nyo tama na yung pinagsasabi nyo. Sige nga. Kung nanalo talaga yung alyansa, bakit kayo nagsisisiyan? Nakakahiya maging profesor sa mga panahon na ito. No? Pinagpipilitan nyo pa rin yung mga paniniwala ninyo na hindi po nanalo yung mga Duterte. Tandaan po ninyo, real talk po tayo mga kapatid, ang midterm election po usually tinatambakan po ng pro-administration party o pro-administration coalition yung kanyang mga kalaban. Ngayon lang po naganap na may midterm election na mas marami pa po ang nanalo sa labas ng administrasyon. Itatama lang po natin itong mga natural, local yung mga pinagsabi mo Iba po ang local. No? Iba po ang local. Nakukuha po ninyo? Yung local election po, ang pamilya po
ng mga politiko dyan po sa mga lugar, lalo na po sa mga probinsya, hindi po nagpapalit ng mga pamilya hindi po napapalitan yung mga pamilyang politiko dyan. Ang napapalitan po, in general to yung kanilang kinaaniban. Halimbawa na lang, di ba? Dati silang ng panahon ni Duterte, dati silang PDP laban. Oh. Nung wala na si Duterte, naging lakas na po sila. Madali pong bumaliktad yung mga lokal. No? Mali pong pananaw na porket natalo tayo sa mga lokal, hindi naman po totoo yan. Hindi naman po tinitignan dyan sa local election kung anong partido ka. Oh. Wala, hindi naintindihan kasi ng mga profesor yan eh. Ang mga profesor kasi, bumaba kasi kayo sa mga lugar-lugar. Di po ba? Wala nga kayo na ipanalo eh. Yung mga kapartido ni Marcos, talunan. Sino yung kapartido ni Marcos na tumakbo? Si Abalos, si Tolentino, si Pacquiao. Sila po. Lumaban po sa partido ni Marcos. O talo. Okay. Pero pagtatawanan na lang po natin yan kasi nakakaawa naman. Sayang naman ang kanilang pagiging. Biruin mo kaya kami talunan dahil talo si Mocha Uson. Yung katwiran nyo. Kaya tayo talunan dahil nanalo daw si Beatrix. Kaya daw tayo talunan, nanalo daw si Q at saka si Valeriano. Okay. Ngayon, ang tanong. Nanalo ba mga senador nyo? Nagsisisihan nga kayo kung sino may kasalanan ng pagkatalo nyo. Ang lalakas ng mga natalo, di ba? Bong Revilla, lagi nasa top 12. Abi Binay, laging nasa top 12. Si Bitag, Bitag Tulpo, laging nasa top 12. Oh. Tinalo kayo? Sino pa lagi nasa top 12? O yung mayabang na si Willie Revillame. Oo, mayabang ka kasi. Sa sobrang kayabangan mo, natalo ka. Yan na nahihita mo. Sinisisi kayo ngayon. Baka daw hindi na siya tumulong sa mahirap. Di huwag kang tumulong. Ang pagtulong ba sa mahirap, may kondisyon? Kung may kondisyon pala yung pagtulong mo sa mahirap, mali po yun. Okay. If any blood is spilled, it can only be that of the person impeached, not the prosecutors, not the senators, judges, not the administration, not the peoples. Will make sure of that. Ayun. Kung meron man daw po natatagas na dugo, ito po ay dugo ni Sara Duterte. Ikaw nga mas madrama. Hindi po ng mga prosecutor. Alam mo, no, Laila de Lima, mangangamote kayo. Wala naman talaga kayong kaso eh. Mayroon po bang nilalabag pag hindi nagpaliwanag si BP Sara tungkol sa impeachment? Kaya naman hindi nagpapaliwanag dahil tungkol sa impeachment, tungkol sa confidential fund. Kaya nga hindi pinapaliwanag dahil confidential eh. Thank you. Masama po ba? Wala naman pong krimen. Kung sinabi ni BP Sara, ito yung number 1 ninyo eh. Kung sinabi ni BP Sara na pag ako nategi, mayroon na akong inutusan na maghihiganti para sa akin. Tinukoy niya yung 3 na posibleng tumegi sa kanya. Yun ang ipapatira niya. O kaso ba yun? Kayo magpapatunay. Kayo mapapahiya sa tao.
dahil dudurugin kayo ng mga magagaling na senador. Oh, Lito Lapid. Magagaling ang sinabi ko. Cool ka lang. Oh, dehin bokiki ka lang at mananalo ka uli. Tatalunin mo si Tito Soto na pinakamaraming panalo. Ha? Basta wag ka lang kikibo. Yung marami pong magagaling na senador na magpapakitang gilas. Paano nyo po ipapaliwanag na naging kaso yung yung confidential fund? Sige nga. Kaya magmumukha po kayong mga mabababaw na tao. Pasensya na kayo kung umiinom ako, nagmamarka. Naubusan ako ng kape, pinagtiyagaan ko yung tsokolate. Basta magkaroon lang. Bakit ka pumapalag sa diskarte ni BP Sara de Lima? Natatakot ka ba na mapahiya ka kay Marcoleta? Tinitiyak ko sa iyo, mapapahiya ka kay Marcoleta eh. Alam mo kung bakit? Mabagal ka magsalita. Kayo ni Shell Jokno, mababagal kayo magsalita. Si Marcoleta, sanay na sanay. Alam niyo po, maraming eepal na magagaling na senador. Lalo na po yung mga abogado. Maski yan si magpapakitang gilas yan, si Chis Escudero. 'Di ba? Kaya talagang lang, yung mga pinagsabi mo mga sacrosanct na yan, walang panama yan pag binutatakan na ni Marcoleta. Ang ibig niyong sabihin, ididemanda mo kahit hindi pa siya, kahit wala pang krimen, sabihin. Ikaw ba ay abogado? Ikaw ba ay nakapasa ng bar? Okay. Ipinagpipilitan ninyo. Kaya nga ang tawag ay confidential eh. Gusto nyong ipaliwanag sa publiko ang confidential. What do you mean by confidential? Puta, yari kayo ano sasagot nyo kay Marcoleta? Para ko na nakinikinita. Ganyan na ganyan si Miriam nun, babae lang. At saka hindi lang mahilig magwala si Correct. Ako excited ako eh. Kahit na si Alan Cayetano lang, masyadong mapaikot, pero matalino rin eh. Pag nagtanong lang, masyadong mahaba. May mga backgrounder pa eh. Si Marcoleta straight to the point. Kaya sasabihin nyo, bloodbath, yan kaya. Palang live, Boss Buds. Sorry, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sinita ko ni Eddie Wow. Okay, punta